ito ay hindi typical na napapanood nyo sa amin, hindi siya nihawig doon ay malayo. At itong video na to ay para dun sa mga naku-curious dito sa kung paano daw namin na-maintain to sa sasakyan na to at nadadala namin sa mga napakalalayong probinsya dito sa Pilipinas. At ito naman, wala kayong dapat ikahanga dito sa sasakyan na to dahil ang meron lang naman proper maintenance at maging galante lang tayo pag merong hinihinging pyesa yung sasakyan. At ito, simulan natin. Pakita namin sa inyo, ito hindi man lahat, pero kahit papaano makaka-relate kayo kung paano ka mag-maintain na sasakyan. At kami-kami lang talaga ang halos lahat na gumagawa dito, hindi man lahat, pero halos lahat. Mula Luzon, Visayas, hanggang san mang sulok ng Mindanao. Wala kami sa talagang garahe namin at nakapesto lang ako dito sa tito ko para malawak. At yung garahe kasi namin masyado masikip at lalo na nung dumami yung sasakyan, hindi na kami makapaggawa. So ito, buti may ganitong lugar at nakapesto muna kami. At ito na, binababa na ni Nicky yung mga gamit. At sisimulan na natin yung mga minor lang naman na papalitan ko dito sa pangilalim nito. Ang mga papalitan ko dito ay ito. Itong tie rod, 4. Yung center link, bago pa yun. Tapos ito, lower at upper ball joint. Pag nakita nyo na ganito na yung boot, nagsimula to nung nasa Marawi kami. Napansin ko, medyo may malangit-ngit tapos nakita ko butas na yung boot. Kahit wala pang kalog siya nung time na yun, padiretso na sira niyan. At ngayon, dahil ito ay medyo nataunan na ata, may isang taon na, no? Dahil naka-isang taon na siya, yan. Nagsimula na siya masira, kumalog. Ito na. Yung ating mga jack stand, hindi pwedeng wala yan. Pag kayo gagawa sa akin, huwag kayong magtitiwala sa jack. Laging meron kayong nakaalalay, safety stand. At dahil napakatagal na ng mga tornilyo nito, sigurado kailangan natin double D40. Lalo sa mga ball joint. Ang isa sa mga mahalaga pag bumabiyahe kami, dala namin itong napakadami namin tools sa mga ito. At napakahalaga na meron kang ganito kadaming tools pag bumabiyahe ka. Sa dami itong mga tools na to, iba't ibang klase, pati mga American car na mga sukat, meron to. At napakahalaga na meron kang ganito kadaming tools pag bumabiyahe ka. Kasi hindi mo alam kung ano masisira. Ito na yung isa, pinakamahalaga. Parang itong aming pinakang auto supply pag nasa biyahe. At meron pa kaming isa pa, malaki lalagyan sa likod at nandun yun pa. Pero yung kailangan ko sa gagawin namin ito ngayon ay nandito. Yan nyo. Repair kit yan ng brake master. Pag ganun. Kasi ito, water pump, reserva. Wala nga lang sa kahon kasi masyadong bulky. At mga brakes yun, hindi ko alam kung mapapalitan ko yung likod mamaya. Pero yung brake drum silipin ko rin. Pero kung sakali man, meron kami dyan bago. Original na brake drum. Hindi kami gumagamit ng fake na brake drum. At ito na yung mga papalitan natin. Lower ball joint. Napakatagal na ito sa toolbox ko. Isipin nyo, kompleto yung mga pwede masira sa amin. At kahit wala sa emergency, agad-agad may madudukot kami pyesa. Lower ball joint, 2. Tapos center post, meron din. Pero bago pa yan. Hindi pa yun. Okay pa yun. Ito, upper ball joint. Yan din, papalitan ko na rin ngayon yan kasi masyado na matagal. 5 years o 6 years na sa amin yung sasakyan at bago pa lang kami magpapalit. Tie rod, 4 na piraso. 1, 2, 3, 4. 4 na tie rod. Oh, ibang kulay ah. Ibang packaging na siguro. Oh,
Parehas 555 brand. Hindi naman lahat ng brand kasi ng replacement sakit sa ulo. Kagaya itong 55, baka 15 years ko nang gamit to. Simula nung nagsasakyan ako, hindi siya mabilis masira at masasabi kong good as original siya. Kagaya nito, 5 years nabili ko siya, pinaltan, at yan pa rin yun, hindi pa kami nagpapalit. Ngayon, Hindi siya sira. hindi siya sira. Hindi siya sira, lumalangit-ngit lang. Pero ang nakita ko lang kasi sa kanya, medyo may kalug na yung isang tie rod sa driver side. At dahil may kalug na, dahil nga sira na yung boot, diretso na yun. So papalitan na natin lahat. Ganyan ang mga, kumbaga, tamang pag may maintenance, huwag mo tayo masira. Ito, mga bushing, yung stub link. Palit na rin yan. Ay, stub link to, stabilizer bar. Ito, papalitan na rin. Tagal na. Okay, simulan natin, kalasin na yan. Ito, hindi ko ugaling magsuot talaga ng gloves pag nagkukuting tayo ng sakyan. Pero talagang hindi maiwasan masugatan at pag nandumi, napakahirap tanggalin sa kamay. At nakakahiya naman pag halimbawa makikita sa video namin na kumakain, nagpupudlageran kami kunwari. At pangit naman kung halimbawa grasa-grasa yung mga kuko, di ba? Ito, mag-gloves tayo, saka para iwas sugat din. Okay, simulan natin to. Kalasin natin gulong. Natin nyo, naka Mr. Offset sa mga naglalabas ng gulong, pag wag na kayong magtipid pa. Ang bilhin nyo na, yung may presyo na spacer kasi mahirap na. Diyan nakasalala yung buhay niya. Bali, 6 na pyesa palitan. Ito. Pero ba dyan, saka ito. Okay, kalas natin. Alam ng mga mekaniko yan. Sigurado naman yung mga nanonood dito sa inyo, yung mga nagtatanong, hindi naman pala pagawin talaga to. At para lang may idea kayo kung paano mag-maintenance na kami-kami lang gumagawa nito. Pag mag-aano kayo nito, huwag yung matatanggalin to, itong koro ng nut. Kasi papapalitokin natin yan. Lipat ko yung jack stand doon kasi o nga pala dapat may pressure to para pag pinukpok, bumaba siya. Okay, pukpukal tayo. Okay, yun. Okay na. Okay. Ito lang ang mahirap dito. Yung magkalas kayo itong ball joint. At ito naman, mamarkahan na sinulid mamaya para hindi tayo magpa-camber alignment. Halit. Yung sa mga nagtatanong sa kung paano to na camber align, na ibalik sa 0-0, sa kabila nung pagpahit namin ng torsion bar ng malaki, ito yan. Ito daw. Pag naka-ball joint spacer kayo, kapal kayo mahabang tornilyo, gaya nito. Ito, napakadaming beses kong pinaulit to. Bawas ang bawas ng mga millimeter dito. Siguro naka-4 ako na balik sa machine shop para pabawasan yung kapal ng pinagawa ko ito. Kasi noong una, kapal. Kala ko yung kapal nung pinihit namin, yung yun ang kailangan dagdag dito, hindi pala. So, ibang epekto niya ng kahit konting guhit lang, malaki ang epekto niya sa camber alignment. So, ito yan, ball joint spacer. Wala pa siyang kalug pero magaspang na siya, saka mabilis na anuhin. Pag nakakabit yan, yung impression nyo sa sakyan, meron na yan kahit konti. May lumalangit kita pati pag kumakabig yung manibela. Hindi sponsored to 5.5. Ito lang ang ilan sa mga replacement na mga parts na masasabi kong pwedeng pagkatiwalaan. Kagaya niya sa mga pang-ilalim. 5.5 sa akin, good as original kasi tumatagal siya ng 5 to 7 years sa experience ko. Kahit bugbog ako gumamit na sakyan. Kaya kahit wala pa siyang kalog, pag bago, talagang hindi mo siya kampitin na kamay mo. Iba kasi siya, yung pressure niya pag nakakabit na yan dyan. Yung inakala mo walang kalog, pag ginagalaw mo, pag nakakabit, meron yan. Pag magagawa ka lang talaga mga ganito, kailangan din siya ng mga at maaari maraming jack, saka jack stand. Kaya ito, tutok ko na ilalim, mangat. Yan, kakakabitong
bagong corona tornilyo. Alam ko, may mag-iisip dyan, magko-comment. Mali ang proseso mo, bossing, ganyan-ganyan. Eh, sino ba nahirapan? Kung ano ba mali, di ba ako? Pero hindi, tama to. Ah. Ay, tanggal. Ito, wala symptoms, oh. Wala ring kabig. Pero at naka-line siya, pwede nyo. Ito, kalog to. Medyo nahihirapan ako dito, tanggalin itong ball joint sa ilalim. Habang naghihirap ako, tanggalin yung ball joint doon, may nagsidating, oh. Kapalid ko, si Jeff. Oh, mga rider boys. Oh, Justin. Joanne Jeff. Si Ali. Sana all. Bawal ako mabala, gagabihin kami ng mga suso dito. Dumami ang watcher ko, ah. Nagagawa lang sa akin, ha. Biglang dumami viewers kami, mga nagsidating. Sila. Kapatid ko, pinsan ko. Kumusumo na maraming oras ko to, dami ko viewers ngayon. Oh, tingnan nyo. Hindi porket wala kayong naramdaman sa sakin, okay. Ito wala siya symptoms, kagaya nito, tingnan nyo. Wala siyang kabig, naka-align siya, 0-0. Pag nilagay mo sa alignment, kaya tingnan mo. Rinig. Sira na yun. Oh. Kaya pag nakita nyo na yung boot nyo, kung mapapanood nyo yung Marawi episode namin, yung papunta kami sa Maguindanao, eh napansin ko na to. Butas. Sa goma, pag nabutas yan, dyan na magsisimula yung sira nun. Kahit pa bagong-bago yan. Pag nabutas yan, papasukin ng dumi, papasukin ng tubig, diretso na yun. Papunta siya sa sira. Yun mahirap eh, pag masyadong matagal yung pyesa, mahirap na siyang bunutin. Medyo kailangan mo yan mahaba-habang pasensya. Kaya dito, madali-dali na to. Kabit natin. Mas tumatagal ang trabaho ko ngayon ah. Hindi talaga ako sanay gumawa ng naka-glove. Kaya doon sa mga natawag sa akin, nagme-message, huwag kayong mapupundi doon sa mga sasakyan nyo. At saka, ulit-ulit ko siya sabi, huwag kayong hahanga dito sa akin na to. Sa amin kahit sinong mga nagpi-Philippine loop hindi yan nakakahanga dahil pare-pares lang kami nakasakay sa gulong. At ito naman, ang pinakang secret lang naman ito kahit kung totoo hindi naman talaga. Paulit-ulit ko sinasabi, maging galante lang kayo sa pyesa at dapat makahanap kayo ng mekaniko na yung may malasakit, hindi lang basta gumawa. Kasi ang nagiging sakit ng ulo ng sakyan, kundi sa pyesa na mumurahin, na talagang sabihin natin na napaka-fake ng pagkakagawa, eh nasa nagkakabit din. Depende rin. At alam nyo, ako, bago ako natuto ng ganito, marami akong nasira, marami akong perang nasinayang, at kasama yun pag nag-aaral ka. At sa pagtagal ng panahon, kung gusto mo talaga matuto, magagawa mo. Yun nga lang, may kapalit na gastos, at sa una, masakit sa pakiramdam, pero tingnan nyo ngayon, ang halaga ng pyesa nito, mura lang. Tapos ang labor nito, yun din ang halaga na sisingin din sa inyo ng mekaniko. Kaya malaking bagay din na matuto ka. At isa pa sa malaking gastos para masundan nyo itong ginagawa namin, yung mag-invest ka ng tools. Kasi talagang hindi mo kayang bilhin yung tools sa isang tindahan lang. Bukod sa gastos, maghahanap ka sa maraming mga tindahan sa Metro Manila at minsan pa nga nakabot pa kami ng Subic. Ito na yung sinulid. May marker na tayo kung saan natin babalik itong nut. At yun na. Kalasin natin. Gabi-gabi na kami natapos kagabi at ito, hindi ko muna kinabit itong isang gulong at para may pakita ko sa inyo yung mga maraming itatanong nyo sa akin. Ito, yung tungkol sa pagkakalif nito sa akin na to, ito yun oh.
ang gulong namin ay naka 31 kami, pero yung rim namin original yan. Pero ito talaga, yan. Ito ang grinder. Kaya mapapansin nyo, putol na yung kanyang, ano, ang tawag ito, splash shield ba ang tawag ito? Oo, parang ganun. Ito. Yan yung sa ilang fender ng plastic. At ito, yan, ito ang grinder. Yung original kasi yan, meron niya parang nakaganon. Pero hindi yan gumapok. Okay? Saka kung magapok yan, nalibot na dito ang buong Pinas, ay bumigay na yan. Ingat lang kung sakali mag-grinder kayo. At saka ito, yun yung sinabi ko, yung ball joint spacer nito. Ito, nakarami ako ng machine shop. Sorry, hindi ko na alam kung ano yung talagang eksakto sukat nito para sana maging guide nyo. Pero inuti-uti ko naman, siguro parang 1 cm ito. At mag-adjust na lang siguro kayo kung halimbawa man na may mali. At talaga mag-uulit-ulit kayo sa machine shop pagka gumawa kayo ng ganito. Kaya kung hindi kayo handa na maglaan ng oras at saka abala pag naglilift na sakyan, wag na lang. Pero kung trip nyo talaga, yun nga lang, matrabaho. At saka, gastos. At ito, isa pa. Yung naglift nito dati, ito, makikita nyo, may mga bakas pa siya ng spot ng welding. At natanggal siya, wala pa 1 linggo. So, kaya talaga inulit namin yung pagkakalift nito at dinouble check ko lahat. At yung mga, ito, pakita nyo to. Yan, kita ba dyan? Ito. Yan. Ito mga spacer, ito mga plastic na inaano sa machine shop Plastic. ay ito ay talagang meron siyang imperfection. So dapat talaga pantay-pantay ito. Kaya talagang as in inulit ko yung pagkakalift nito. Kami na ng dalawa ni Nicky ang gumawa. At ito, yung flat bar nito, kumbaga kami nag-isip na lang kami na pwedeng gawin dito. Kaya ito, yan, 2 flat bar. Ikinorte namin ng ganun. Ito makikita nyo, tapyas to. Kasi yan, di ba, syempre flat bar, nakaganon yan. Kwadrado yan. Tatamaan ng gulong, kaya ginanyan namin. Kaya talaga naka-grinder siya. At pag magpapagawa kayo, talagang hindi pala hanggat maaari, talagang lagi, dapat siguraduhin yung bihasa ang mag-welding. Yung talagang luto ng tama ang pagkaka-welding sa bawat mga pinawe-welding nyo. At ito, matatag na tornilyo. Kumbaga, para pag nag-repair, mabilis siyang tanggalin. Hindi yung kagaya noon na gagrinderin pa nung klaseng gawa yun. Kaya ito, yung pagkakagawa nito, tinamad kasi ako mag-lift nito, pero kung tutusin kaya ko. At lesson learned, kung kaya din lang gawin ang inyong mga sakyan, kayo na lang ang gumawa. Kasi kung halimbawa na ipapagawa nyo siya sa iba, at kumari lang kaya nyo, mas maganda pa kayo na lang gumawa. O kaya, mag-helper kayo. Kung hayo na uwi nyo ang gagawin sa kanyo, kayo na ang pinakang sabihin natin na kumbaga magmando do sa gawa, okay? At dito naman sa Wheel spacer. dito sa wheel spacer namin, yung may presyo ng bilhin nyo. Mr. Offset. Mr. Offset. 6,000 siya ngayon, pares na. Oo, pares na. 4 na piraso? Hindi, dalawa. Dalawa lang, 6,000. So bali 12,000 siya sa 4. Ewan ko lang kung meron kayo makukuha na mas mura, pero ito Mr. Offset ang ginamit ko kesa naman yung mga mas mura kasi syempre isipin nyo siya magdadala. Kaya hindi ko siya tinipid pagdating dito. At itong shock na to original to. Pang crosswind pa rin to. Nagas type ng Kayaba. Yung naman, yung sa likod nito, ang ginamit nito ay L200. Pag talaga masyado na mahaba yung hanger nyo, magpapalit na kayo ng pang L200. At dito, yan, ano pa ba? Tapos na. Hanger. Yung hanger natin, hanger Hanger sa likod. Okay, dito tayo. Sa likod tayo. Ito. Itong hanger sa likod. Tingnan ito. Sa pagkakagawa ito. Kita ba yung detail, ke? Tingnan nyo. Hindi ito manipis sa flat bar, ha? Makapal to. At ang nag-welding nito talagang luto. Bihasa ang nag-welding nito. Shout out kay na Patrick sa Domingo. Machine shop dyan sa Pagsanghan. Talagang sila ang napakatyaga sa lahat ng mga request ko. Kahit palit-ulit kami, kagaya yung spacer, naka-4 ata kaming ang tagod, repace, yung pinaninipis. At ito, naka-3 ata ako nito na ulit. As in ulit talaga ha, bago ng cut. Hindi siya yung mare-repair kasi syempre papangit na isipin, winelding na yan. Naluto na, welding mo, hindi. Bago yan. At ito, sakit nito to ha. Yung plastic nito sa loob ay talagang hindi na siya yung goma na nabibili. Kasi kahit original, hindi na siya tumatagal dito. Kaya nakalagay dito ay engineering plastic na inihubog dito sa sa pagkakabilog. At hanggang ngayon,
nakadalawang libot na to sa Pinas. Nakarating na ng Tawi-Tawi to, tapos lumibot pa kami nitong nung isang ikot namin, nakadalawa na Mindanao to. At hanggang ngayon, buong buo pa siya. At ito, dito tayo ngayon. Ito yung bakal namin na kasi to, original to. Nilagyan namin siya ng kamukha nito. Naghanap ako nito sa mga bakalan. Ito, nakakuha ko. Yan. Ganyan talaga ang design niya. Pag yung may dito sa hindi pa conveyor belt ata to. Pero ito, ganito talaga yan. Para meron siyang tukod. Dito yung pinakang susuporta sa kanya pag halimbawa na pero sa sasakyan. Yan. So hindi ko hinayaan siya na basta na inangat, nilagyan ko rin suporta. Para kumbaga good as original siya. Yung pinakang stopper. Okay, ano pa ba? At ano pa ba? Dito naman tayo. Ito yung sinasabi ko rin doon sa isa na nagtanong sa amin na kung magde-decision ka magtakas itong crosswind, syempre pipita torsion bar bukod sa ball joint spacer para ma-align ay ito. Itong torque rod bushing. Ito. Yung kung tawag na dito, yung iba, ang tawag ito strut bar. Yan. Ito, every 2 years, nagpapalit ako nito. Kung alin dyan ang bibitak, pero malimit na sisira dito, itong outer lang naman. Ito, bali dalawa. Pero may nakareserve pa ako lagi ng 4 dyan para kung sakali may bumigay. Kasi, tingnan nyo to. Kaya siya nagiging hindi tumatagal yung buhay. Nakita nyo yan? Kung original yan, ito pantay. Pero ito, tingnan nyo. Pipit. Pero matagal din masira, yung 2 years. Talagang bugbog na bugbog to. Parang ang crack lang na konti, kung tutusin kahit hindi palitan eh. Pero kasi maselan ako sa ganito. At sa akin, pag halimbawa may bitak na, pinapalitan ko na. Hindi naman ganun kamahal. Saka isa pa, titipirin ko pa ba sa pyesa, kami na nga lang gumagawa. Yan. At ito, chinek ko na rin, yung bearing nito, okay na okay pa rin. At ang pinalitan ko lang talaga dito, ito kung tutusin, halos walang kalog eh. Pero allergic ako pag nakita ko sira na yung boot, talagang pinapalitan ko hanggat maaari. Pero pag halimbawa naman na tiyatamad ako, hindi rin. Pero pag halimbawa naman na nagka-symptoms sa saka. Pero dahil tumabaho na rin lang naman ako, pinalitan ko na lahat ng tie rod at pati itong upper at lower void yun, pinalitan ko na rin. Ito na. Dito marami nagtatalo, unahin ko na to ha. Maraming nagmamagaling sa akin dito. Tingnan yung radiator ko. Oh. Tingnan yung reservoir. Wala, di ba? Wala siyang reservoir. Kasi, yung reservoir nito, nagsasamlang lang. Alam ko yung bakit? Punuin mo yung reservoir. Tapos mamamalayan mo, lumuwas lang ako sa Maynila, ubos na. Hindi naman butas yung reservoir. At saka bumili na rin ako ng bago. Kasi baka nga meron butas, pero wala talaga. So, tinanggal ko na lang at nagsasamlang lang. Itong radiator nito, naka2,000 na to ng Pinas. Nakarating na to ng Tawi-Tawi, bumalik ulit ang Mindanao, at hanggang ngayon gamit-gamit ko. Nagpunta kami norte, wala patayin halos po ang makina nito ha, kasi hindi kami pala hotel. Pag hindi rin lang kami komportable doon sa nakita namin hotel. At ito, pag binuksan ko to, punong-puno ito ng ulan. Ha? Punong-puno ito. Tingnan mo, halika. Tingnan ko lang ha, sandali lang ha. Kasi nag-aircon ako kaya sa loob eh. Okay. Yan nyo. Oh. Tayo kalinis yan, punong-puno oh. O, kita nyo? Hindi magsisinungaling ang video ko sa YouTube. Alam nyo na yan. Yan bang sira? At ito na. Yan ito. Ang pinagtatalunan ng iba, ang thermostat valve. Itong thermostat valve, tinanggal na namin kasi ayaw ko ng abala. Ang pinaka-disadvantage lang nito, pag nasa malamig kayong lugar, lalong-lalo na, mas matagal siya mag-warm up, pero hindi siya nagiging problema. Hindi na ulit ako magkasalta, ayaw makipagtalo doon sa mga magagaling dito sa online. At alam naman natin, hindi naman ako bago o kumbaga kilala ko rin naman ng mga sasakyan. Alam ko ang purpose niyan. At ito, ang pinaka-disadvantage lang niya, matagal siya mag-warm up. At ako naman talaga, hindi ko ugaling mag-warm up. Ako diretso takbo. Pag alam kong kumalat na agad yung langis, yun na yun. Hindi ako pala warm up. Ha? Hindi ako pala warm up. At ito, yan. Sa engine oil, kung nakita nyo yung video ko sa Cagayan de Oro, nakapag-change oil ako doon,
At ang ginagamit ko lang langis dito ay yung mumurahin. Yung Shell Remula ba yun? Parang ganyan yung puti. Basta yung pinakang mura ata yun ng Shell. Yung puti lang, yung pinaka-ordinary. At hindi ako nagamit ng mga mahal na langis. Ako, basta mga 3 to 4,000 lang, nag-change oil na ako. Parang 3,000 nagpapalit na ako eh. At kung bibilangin mo, mas mura pa rin siya. Saka, sa akin lang ha, sa akin lang. Ito ay sangalan lang po ng aking Uwido. Iba po yung palit ng langis. Kesa mamahalin nga, nandudumi rin lang naman yun. Sa akin ha, ordinary lang ginagamit ko dito. Pero doon sa iba, na mga sasakyan ko, kagaya nung sa Ford, yung sa Expedition E150, inaano ko siya. Yung sa Motorcraft na lang ako. Kasi hindi ko alam kung anong specification yun. Pero ito, ordinary lang. At sa akin, mas wala namang, kumbaga wala namang nagiging problema. At saka, mas mausok siya sa akin, saka mas malagatak pag ginamitan ko ng mahal na langis. At saka yung tungkol naman dito sa ano, syempre may mga clearance na yan. Yung mga seals nito, kung halimbawa nagagamitan po mga makapal na langis, na manipis na langis, sa akin, mas gusto ko yung medyo may kakapal-kapalan kasi mas hiyang niya. So yun lang, hindi ako magamit ng mahal na langis, lagi ako yung basic lang, yung mumurahin na Shell, yung Remula. At parang mga 160 lang ata yun. Parang 120 dati, parang ngayon 160 na ata yung bili ko, 170 parang ganun. At ano pa ba? Fuel filter, double. Fuel filter nga pala ito. Ito. Double fuel filter. Yan. Kasi dito sa sasakyan na to, ang iniingatan ko dito, kung di nyo kilala, sabihin ko na tamad ako talaga magpunta sa talyer. Kaya ako ginawang ganito para maingatan na magpa-calibrate ito sakyan. At ito ay 5 taon na sa akin. Okay na okay pa din. At pag binuksan mo tong filter nito, itong pinakang totoong filter niya, yung main, napakalinis. Pero siguro 2 years, 3 years, pinapalitan ko rin. Pero parang bago. Kasi gawa nga nito. At ito, every change oil, itong filter na to, pinapalitan ko. Yan, napapasin nyo, medyo marumi na. Alam nyo kung bakit? Kasi pag medyo bumaba ang gasolina nito, syempre yung tangke nito medyo luma na rin. Pero in-inspection ko naman, hindi pa naman siya yung mabubutas. At dahil ganon, okay pa rin, hindi ko pinapalitan yung tangke. Pero ang tangke nito para sa 14,000 ata. Pero okay pa naman, kasi binuksan ko yan. At talaga makapal pa, para may konting ano lang, parang sabihin natin na mga buhangin na nakadikit do sa tangke pero hindi siya ibubutas, makapal pa. At kaya yan, okay pa yan. Doon sa mga nagtatanong naman sa akin, kasi may mga nakakapansin po talaga na tanghaling tapat, nagpapawis ang mga bintana nito sa akin na to. Itong dryer nito, ang ginagamit ko itong Max. At saka hindi po kasi kami yung pangkaraniwan na way pag nagsasalin ng Freon. Hindi ko po may papaliwanag sa inyo kung paano kami magsalin, pero ito lang. Ang binabantayan ko po talaga ay yung bula. Tatry kong paliwanag Ang binabantayan ko lang yung bula pag nagsasalin kami ito. Once na nagsalin ako dito, hindi pwedeng walang bula. Hindi pwedeng may bula. Okay? Hindi pwedeng may bula. Pero ang paraan ng pagsasalin ng Freon namin dito, yung unang salin yung hindi pa talaga nag-high pressure. Nakabukas lahat ng pinto habang sinasalina namin ng Freon. At nakabantay ako dito. Nandito yung manifold. Pumipihit ako sa sasol, nagpapasok ako ng Freon. Pero mahina lang yun dandahan lang. Huwag yung pepersahin. Pagpihit nun, dandahan lang. Once na mawala yung bula, yung parang nag-i-sprite pa lang. Alam nyo yun, parang may dumadaloy na maliit na lang, patayin nyo na agad. Tapos mawawala yan. Okay, pag nawala yun, okay na yun. Maya-maya bubula ulit yan. Kasi malamig na. Yan ang ugali ng aircon system. At ang Freon natin, ang binibili ko talaga, yung original. Sasabihin ko na yung brand. Clea brand lang ang ginagamit ko. Hindi ako gumagamit ng iba. Nasubukan ko na kasi. Pero talagang sa akin lang, masiyang ako doon sa Clea. Yung transmission. Kung makikita nyo yung transmission ito, sige, pakita nga natin. Teka, dukotin natin. Ito. Para mag-idea kayo ng automatic transmission ay hindi siya magastos. Sa akin, mas magastos pa yung manual kasi pag original, yung totoo talaga na original, nagagamitin parang umabot na 17,000. 15, 17,000. Ang isang baba nun, ito, tingnan nyo. Kita ba? Nakikita nyo ba kung gaano ka-cherry yung transmission ito, yung ATF? Kita nyo? Mabango yan. Matamis ang amoy. Ito, Texamatic ng Caltex ang ginagamit ko. At ito, tingnan nyo naka2,000 na yan ng Pinas. Nakarating na ng Tawi-Tawi, tapos bumalik ulit na Mindanao.
Ganyan, no? Pag matino ang transmission, hindi siya sirain. Hindi naman po sakit na ulo ang automatic transmission, lalo na yung mga luma. At ito naman talaga, sa akin lang sa mga naranasan, isa na siya sa masasabi ko talaga napaka-heavy duty ng transmission. At naranas pa ako na sa manual, talagang doon pa ako nagagastusan na malaki kasi yung, yung clutch port, kahit palitan mo, kapapalit ko pa lang, 1 linggo pa lang, gumaganit na agad yung clutch. Tapos yung yung mga nabibili namin ngayon na, ang tawag dito? Clutch lining, ang bilis umuka nung release bearing. So, sa akin, mas gusto ko automatic. Mas hindi ako naabala at saka parang mas matipid siya kasi sa dami ng tinakbo nito, isang overhaul pa lang ako nung bago pa lang ikinondisyon nito sa akin na to. Nung pagbago pa lang sa akin, talagang pin-overhaul ko ito at talagang hindi nagkakaproblema. At doon sa nagtatanong din sa akin na kung ano daw valve ang gamit ko, Novsite na 60,000 lumens, tama? 40 yan eh. 40,000, okay. 40,000 pala yung nakikita nyo sa mga video namin. Yung 60,000 kasi parang bagong labas lang at kabibila lang ni Nikki as reserve namin. Kung sakaling na mapundihan kami kasi lagi may reserve din na headlight. Hindi ako naalis ng kasi lalo yan. Hindi mo mabibili sa auto supply yan, ang ganun-ganun na lang. Swerte kung may makakita ka pero sa tingin ko wala. Kasi hindi na siya ordinary. At yung headlight nito ay napalitan ko na rin. Tagal na to eh. Dipo, ang tatak nito, napalitan ko na to, hindi siya original. Tumagal din naman, nasa 5 taon na o 6 na taon na itong headlight na to. At dito naman tayo sa, bali wala naman siya talaga major na modification eh. Di sa pagtaas naman, ordinary lang yan, hindi nga to naka-drop kit. Kasi sa akin, gusto ko yung mabango sa mata, yung hindi siya parang awkward. Hindi ko sinasabi na pangit, pero ito lang kasi yung trip ko. Hindi ko sinasabi pangit yung mga yung mga sobrang tataas, hindi. Kumbaga ako, gusto ko lang yung, alam mo, yung parang nakaayon pa rin sa normal na kalsada, yung yung itsura niya. At yan lang talaga ang setup na pasok sa panlasa ko at saka kung gugustuhin ko naman sana ginawa ko, pero yan kung ano nakita nyo dyan, yan talaga sakto sa paningin ko na forma. At yung dating, dito wala kami notified yan wala yan. Nagtanggal pa nga ako yung reservoir, saka yung thermostat. At ito, naalala ko. Kaya nyo yung fan nito, yan, iba silicone oil ang nilalagay dyan. Ako, silicone grease ang ginamit ko. Punong-puno yan Ito, sigurado may magsasabing, mali yan boss, dapat silicone grease, ang tigas niyan, ganyan-ganyan. Pakita mo. Tama Piniliit, kaya. Doon po sa mga hindi sasang-ayon sa akin dito, inuulit ko, hindi ako sasagot sa comment section. Hindi po magsisinungaling ang video namin sa YouTube kung gaano katino ang pagkaka-engineer ko dito sa akin na to. Okay? Kasi alam ko na yan, pag may sinabi ka, mamaliin ka. Ayoko makipagtalo, hindi po magsisinungaling ang mga video namin sa YouTube. Kung anong narating ito sa sakin nito, kung gaano ito ka-roadworthy, na nilibot niya buong Pinas, na hindi kami tiniri kahit na abusado kami gumamit ng sasakyan. At ano pa ba? Wala na akong maisip Wala naman kasi talaga na malaking na sabihin mong binago kami sa sasakyan na to. Wala. Body lift lang. 2 inch lang ang inangat nung body nito. Tapos yung suspension na ang ginalo ko. Ball joint spacer lang, napaka-basic. Napakadali sa iba niyan. At doon sa mga talaga nagtatanong din sa akin, lalo na yung mga taga-Visayas, Mindanao, kahit kayo, kahit dyan sa lugar nyo, kaya nyo gawin yan. Kasi kailangan nyo lang mekaniko na may uwido, yung may malasakit sa inyo, at hindi kayo yung sabihin na natin na parang yung, alam mo na yun, yung sabihin natin, sige, peperahan. Yun lang, yung mamahalan kayo na singil, kasi kung totoo basic to. Kung halimbawa naman na medyo mataas yung presyo, okay din lang naman, basta alam mo naman yung trabaho na maayos, at yung hindi ka niloloko, yun ang pinakamahalaga. Ito nga pala, dito lang ako medyo nagka-problema last time, ito. Pasin nyo itong belt na to. Itong sulat ng bando na yan, original yan. At kasi sanay naman ako gumamit ng replacement dito sa belt. Kaso kakakabit ko pa lang, kinabit ko siya sa Naga City. Nasa Quezon pa lang ako, doon sa may bandang Lopez, na siya. Yung tumunog yung belt, tapos tumigas yung manibela, yung pala parang natunaw yung rubber niya. Yun. So hindi po lahat ng replacement ngayon ay maaasahan. Dapat maging matalas kayo. At buti na lang ugali ko magreserba. So yun, naitakbo ko. Pero bumili na ako kay Jason Auto Supply ng original na belt. At ito ay parang nasa 4 na buwan na siguro ito nakakabit dito.
At okay naman, hindi pa na ako nag-a-adjust, matibay siya. Kaya pagdating sa belt, mag-i-stock na ako sa original. At yun, yung sa mga pang-ilalim, bilib ako sa 5.5 na brand. At sa mga shock, Kayaba na gas type. At ano pa ba? Westlake na gulong. Ayun, yung Westlake na gulong, hindi sponsor dyan ha. Shout out, Espargo. Alam, tingnan nyo, binabayaran ko yan ha. Tingnan mo. Oh, Westlake na gulong lang gamit ko. Alam nyo, ang pagkasasakyan, hindi porke gumastos kayo ng mahal, may nangyari, may maganda. Kailangan lang, marunong kayo sumuri ng mga bibilhin nyo. At ang sasakyan naman talaga, lagi ko sinasabi yan, hindi sakit ng ulo yan. Ang nagiging sakit ng ulo ng sasakyan ay pag nakabili ka ng pyesa na sira agad. Siyempre, yan, mga magmumula sa mga hindi original. Pero hindi lahat ng aftermarket kaduda-duda kasi meron talaga kagaya nitong 5.5. Trusted ko yan. 5 to 7 years ang tinatagal sa akin yan bago masira. Kahit bugbog ako sa gamit, ako hindi ako mapreno sa lubak ha. Ako may pagkabarumbado rin ako pero talaga siya tumatagal. At yung mga nag-iisip na isubasta na yung kanilang mga sasakyan kagaya nito, nasa ano po yan, nasa maintenance lang. Ang hirap kasi talaga pong humanap ng mekaniko na marunong, yung hindi kayo lolokohin, saka talagang alam ang ginagawa. Ang totoong sakit ng ulo ay pyesa at mekaniko. Hindi po yung mismong sasakyan kasi yung sasakyan, mga professional engineer po ang naggawa niyan. Ang kailangan lang talaga yung magme-maintenance, marunong din. At ang talagang napakahusay kong tagagawa ng mga electrical, lalo sa starter at saka sa alternator. At ito, kung bago pa lang kayo nakapanood sa akin, meron po akong reserba na 2 alternator sa likod kasi nga bugbugan kami bumiyahe. Ayoko na yung magkukuting-ting pa, palit na gano'n. Palit na isang buo. At mga surplus lang naman yung mga yun. At yun naman talaga namang mapagkakatiwalaan din. Electrical yan, malasan kung mabigayan ka. At ang pinagmumula ng mga piyesa ko niyan, si Kuya Dante, diyan sa sa Banawe. Dito sa Banawe ba 'yun o Irod na nga ata eh. At kahit na surplus lang yung alternator na baon ko, ito'y surplus din lang naman yung nakabit dito ngayon pero never pa siya nasira simula nung ikinabit diyan. At yun ay kung di ako nagkakamali ay Kia Carnival 120 o 125 ampere parang ganun. O 110 parang ganun. At pag gusto nyo nung ganun alternator, mapagkakatiwalaan si Kuya Dante dyan sa Irod. Hindi siya taga Maningil. Maayos kausap yung tao na yon. Ako kasi, makulit ako pagdating sa maintenance sa sasakyan. Lalo na pag nakikita ko na yung hawak ng mekaniko medyo tagilid. Diyan ako medyo, sabihin natin na medyo naiinis o naiinitan ng ulo kasi syempre gumagastos ako, ayaw ko ng pamali-mali yung gawa kasi yung kaya lang mo nagpapamekaniko, bukod sa halimbawa nga kasabi ko lang, pagod ako, ayaw ko naman na makikita na dahil nga marunong din ako, syempre isa pa yun, siguro kaya ako ganito, ayaw ko na may makikita na mahawak dyan na sablay, sabi natin ganun. At pag halimbawang ganun, talaga initan na ulo. Kaya may mga na ako dito sa ilang taon na pagka-ari ko ng mga Isuzu, nakamarami na ako Isuzu, alam ko na kung sino ang pwede at hindi pahawakin sa bawat sasakyan. Kung sa Isuzu, ibang mekaniko nito. Doon sa iba ko sasakyan, may mga kanya-kanya din mga mekaniko yun. Yung talagang mga humahawak para doon sa mga yun. O ito, tingnan nyo. Yan ang mga tools namin pag nabiyahe kami. Kahit saan kami pumunta, dala namin yung mga yan. Kasi mahirap na, hindi natin alam kung may bibigay ba o bahala na, hindi natin alam. Basta may ginasigurado. At ito ay ilan lang sa mga dala namin. Marami pa kami sa likod. Pero hindi ko na siguro bubulat natin pa kasi ang dami namin gamit. Meron kaming 2 alternator doon. At lahat ng mga hose, lahat ng pressure hose, alternator, pati sa power steering, meron kami dyan. Talaga para kung may auto supply. At ito, sample. Kasi ito na nakababay. Ito galing kasi yung mga ball joint. So ito na lang. Kagaya nito. Contact point ng starter. Kasi may record na to ng nagpalit ng contact point at ito meron na rin. Pero matagal naman yung bago masira. Tapos ito, brake shoe. Kahit bagong palit yung brake shoe ko, meron ako laging reserba. Kasi hindi mo sasabi yan, yung buhay ng bawat isa dyan. Ito. Yan, yung mga lining. Hindi mo alam, minsan bumibigay. At kahit bago, hindi mo sabi pag ito kumalas dito sa bakal. So may lagi may reserba. At ito, mahalaga rin to, lalo sa mga liblib.
Pag naputasan ka, meron kaming pang pasak. At hose ng preno dun sa may caliper. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi lahat ng parts na replacement sakit sa ulo o kaya hindi pwede pagkatiwala. Kagaya nito, tested ko to. Ito ang ginagamit ko na wheel cylinder dun sa yung brake cylinder nung sa brake drum nung preno ng likod. Lagi ako may-reserva nito kasi ito talaga naranas na ako na lumusot yung preno gawa nito. Pero ito, meron akong baon. At ito, yung dating 4JA1 nagka-record ng bigla na lang tumigil. At ito, shut off valve, meron na rin akong baon. At ito, yun, nasan ba yung ano? Ito. Tinanggal ko na sa plastic kasi naiipit. Kailangan ko ng sa kind box. Water pump to, GMB brand. Ito, isa sa mga pinagkakatiwala kong brand to pagdating sa water pump. Talagang tumatagal siya. Ito, 6 na taon no. Water pump ito, buo pa rin. Basta nakakulan ka, tumatagal ito. Yan o. Pagkahiwalay nga lang. Pero ito, water pump to. Saka yung kanyang o-ring. At ito. Ito yung dun sa brake master. Yan o. Isa may mga hydrovac ba yun? Yung may parang bilog doon. Yan, ito yun. Yung sa may baso. Brake master ang atang tawag doon. Hindi ako ganun kabiyasa eh. Pero marunong lang mag-uting-ting. Yan. Kompleto yan. Oh. At saka ito. Kasi dahil nga naka-body lift yan, may reserva rin ako ng mga mahabang high tensile na tornilyo para sa kanya. Kasi ang high tensile, sa obserbasyon ko lang naman, parang kalawangin. At pag may napansin ako dyan na parang medyo tagilid yung itsura, pero wala pa naman, parang namali nga ang bilid at siguro talaga, pero yan, pakita ko na sa inyo. Ganyan ako kaingat pagdating sa maintenance. Dito, ang dami, set siya pag binibili, pero ito yung sa stabilizer. Pero ito naman, hindi naman to sirain, pero bumili lang ako. Ito, napasama dito, kaya pakita ko na rin sa inyo. Brake pad, reserva, meron din. At ito, center post, Bitoyo brand. At itong binibili ko kasi napakamahal nung ano nito, parang ganun din naman yung sa original, at saka parang hindi naman siya sirain, so okay na to, center post. At yung center link, meron din ako nandun sa second row, pero ito okay pa kaya hindi ko pinalitan. At ito, isa to sa mapagkakatiwalaan pagdating sa caliper ng preno. Ito, kahit hindi original, basta itong brand, okay ako, kampante ako, pero may reserva ako, kaya meron dito. Bagong palit yan. At ito, headlight socket, meron din. Kasi ito, may record talaga to na dati pa, nung hindi ko nagpapalit ng LED, malakas kasi sa kuryente, imbis mag-init, kaya ito, meron din. At ito, caliper piston. Hindi ko ugali magpalinis ng caliper. Yung linis lang, ako palit talaga ng palit ng caliper piston. Once na yan, naalbawa ko, yung tipong panakita may kalawang na, magpapalit ng brake pad, papasok mo, magagaspang yun. Ako, advance ako mag-isip ito. Meron din reserva, palit ng palit, hindi pwede yung liha-liha lang. Sa akin, ayoko ng ganun. Kasi feeling ko, para mo rin nililiha yung kanyang mga seal, kaya hindi rin tatagal. So yun, kahit ito, bearing. Hindi man ito sirain dyan ha, tagal na yan. 6 years na rin yan, yung bearing yan. Pero nakareserva sa akin. At may baon din akong high temp na grease para dyan. At ito, at tinek ko nga, okay pa rin yung bearing niya. At ano pa ba meron tayo dito? Ito, oil sending unit. Minsan kasi tumatagas to eh. Ito, meron din ako dyan. Para kahit saan nabutin, lalo pag ako nasa Mindanao o sa Visayas, malayo kay Jason, ito, may mga reserva na ako. Yung mga kilala ko na bigayin dito sa kanya to. So, kahit pa paano, siguro nakarelate na kayo dito kung paano ako mag-maintenance sa sasakyan. At maingat lang talaga ako. Ayaw ko ng yung pag tiniri kami sa kalsada, alam ko paano gawin, wala akong madukot na pyesa. So yan, may mga nakabaon kami pyesa, kaya talagang bilib na bilib ako gamitin sa sasakyan na to. At lalo na hindi siya sirain. Sige nga, pakita ko na sa inyo. Dito na rin lang naman. Wait lang, antayin niyo ako dyan. Kukuhanin ko lang yung mga parts ko pa sa likod. Pero alternative, hindi na kasi medyo talaga ipit na ipit yun. Pero dalawa yun na pang Kia Carnival. Ito, nandito yung mga hose na mga magaling magpatirik. Pag kalimbawang inabot ka sa daan, ito, yan. Ito hindi naman to, alaga ko to, pero lagi may reserva ito, radiator hose, upper and lower. Tapos yung mga hose na kagaya niyan, yung ilan diyan na sa mga ito sa ATF. Itong mga tabang to, yan. At saka may mga wire din ako na mga reserva. At saka ito. Maraming mga crosswind ang nabibigay na nito kasi syempre may edad na. Ito yung bypass hose ata kung tawagin, doon sa may gitna, sa may mga belt. Ito medyo tago to, medyo dukutin to. At ito, ang isa sa malakas umubos na langis. Pag ito nasira, ito pressure hose ng alternator. Napakahalaga nito na may baon sa biyahe.
At ito, hindi ko na dugutin, hirap pa ibalik eh, ito. Yan. Sa pressure hose ng power steering, sa may ano to, sa gearbox ata, no? Tama ako, sa gearbox. Tapos ito, original relay. Ito, original relay ng Isuzu para dun sa ano, kasi syempre bugbog kami gumamit ng aircon at nabigay na ito dati nung sakit, kaya may reserva na ng relay kasi talagang umiinit siya. At ano pa ba? Ito mga bushing na to, hindi ko na dudukutin ha. Mga bushing, torque rod. Isa strut bar, ito mga bumbilya sa mga signal light, meron din. Brake light, nakalagay sa loob ng bote. At ano to? Ay, bumbilya pa rin. Yan. At meron pa kasi ako dun sa likod, yung ipit na ipit kasama nung may mga alternator. Meron pa dong mga reserba na mga bagong bili ko na ball joint, tie rod. Kasi ano siya eh, naikabit ko na, nakabili na ako ng bago kasi alam kong gagamitin ko na, kaya may reserva na ulit. At bali 3 lalagyan ko ng mga piyesa dito. Bukod-bukod, hindi ko nilagay sa malaki kasi mas mahirap siya ayusin, lalo pag marami kaming dala. Mas maganda yung pagbubukod-bukod, mas papatag namin yung sahig. At ano pa ba? Wala na naman. Yun lang, talagang maingat talaga kami pagdating sa piyesa. Alam namin yung dapat original at alam namin na dapat replacement at alam din namin yung kung anong brand na replacement na mapagkakatiwalaan dun sa mga piyesa na yon. Dahil meron kanya-kanya talaga na pwedeng pagkatiwalaan na replacement at meron din talaga na kailangan original lang ang gagamitin. Halos lahat dito sa sasakyan na to, gamay ko na siyang ayusin. Ang hindi ko na lang talaga magagawa dito ay yung kung halimbawa magbababa ng makina, yung transmission, yan talaga, mga magagaling na talaga mekaniko ang kailangan yan at wala pa akong knowledge doon. Though yung makina, alam ko kung paano process niyan, pero syempre heavy job yan, kailangan din na mayroong mga helper siguro kasi napakabigat niyan, hindi ko pag-iinteresan yan. Ang ginagawa ko lang po dito ay yung normal maintenance, yung mga gilid-gilid lang ng makina, palit lang ng mga kung ano-ano, basta lahat kaya ko yan. Maliban lang sa magbaba ng engine at saka yung transmission. At pati yung maggiba ng gearbox, hindi ko kaya yun. Yung gearbox sa steering, hindi ko kaya yun. Bigay natin sa mga mekaniko, mga magagaling yan. Itong aircon, yan, talaga kami lang gumagawa niyan. Ito talaga, hindi ko pwede pahipo sa iba to. Talaga kumbaga sa akin lang na expert ko to, dito sa akin na to. Nakukuha ko yung pinakamalamig na kaya niya. At hindi na rin kasi talaga normal yung process ng paggawa namin dito. At medyo sabihin natin na maarte para ma-perfect namin yung lamig nito. At meron na rin siyang kahit konti na binago. At ito, pagdating sa pintura, ito pinapinturahan ko na to sa Lucena kasi tiyatamad na naman. At ito, lahat yan kami nagpintura ito. Ito, mga amin pa to. Yung pintura, paint job nito, kami rin, binabayad ko lang pag halimbawa talaga na pagod sa trabaho, yung ganun. At yan, halos lahat kami nang gumagawa nito sa kanya to. Ako pag-aayos ito pagkatapos. Nahirap pa naman ito yung kamata. At ang lahat ng mga gamit namin, yung lahat ng mga pyesa, lahat na sinabi ko, lahat ng binanggit kong shop, pati mga machine shop, ay hindi po sponsored yan. Lahat po ay bumabayad po kami ng tama. At yan, napili ko lang yung mga pwede na humawak ito sa akin na to. At sila lang yun. At sigurado ako meron pang iba dyan na magagaling din. Yun lang sila mga nakilala ko. Pero lagi yung tatandaan, ulit-ulit ko na po sinasabi sa inyo na mekaniko ang isa sa kailangan para wag maging sakit ng ulo sa akin. Dahil kahit bago yan, pag ang mekaniko mo ay talagang para nanguhula, hindi marunong, dyan po kayo papunta sa sakit ng ulo. At ang pyesa, talas lang po sa pagbili. Hindi lahat kailangan original, pero pag replacement, kailangan suriin nyo rin. At dapat alam nyo yung tatak na pwedeng bilhin sa replacement at dapat original lang. Ang sasakyan, huwag nyong kainitan ng ulo. At sa pututusin, wala man talagang sakit sa ulong sasakyan, lalo na yung mga mas luma. Ang kailangan lang, maintenance. Yan ang paulit-ulit kong sinasabi. Huwag papalpak ng bili ng pyesa at huwag ding papalpak ang mekaniko. At maraming salamat din po. Gusto ko magpasalamat kasi talagang anong tawag yun? Nakaka-overwhelm ba ang tawag doon? Sabi ko mo sa inyo, hindi ako magaling mag-English pero panarinig ko lang at parang bagay dito sa sasabihin ko ngayon na nakaka-overwhelm yung mag-offer kayo ng lalo na yung yung isa ay hindi ko sabihin pangalan at talagang tumawag sa akin at ang offer niya sa amin ay
para po kayong bumili ng second hand na LC200. Na LC200, Land Cruiser, doon sa mga hindi nakakaalam. At sipin nyo, napakamura nito. At hindi nyo po kailangan hangaan kung ano meron po ito sa akin na ito. Dahil normal din lang naman po ang ginagawa namin. Wala kami ibang masasabi, wala kami secret, proper maintenance lang at marunong po ang gumagawa. At shout out dun sa mga napagpapagawan ko, pag halimbawang tinatamad ako, number 1, o kaya pagod ako dahil may trabaho din naman kami sa Manila at wala na akong panahon, o kaya ibugbog pa yung katawan ko at yung ramdam kong patampata pa, pagod na pagod pa doon sa mga pinagagawa namin at meron kailangan gawin dito. Shout out kay na Rani dyan sa, kay na Choi dyan sa Lucena, at ang aking nung inaayos ko ito sa akin sa bawat repair ko dito, sa bawat pag-ayos ko nito na kailangan ng machine shop, Domingo Machine Shop dyan sa Pagsanghan, at si Kuya Alvin dyan sa Antipolo. Yan ang mga talagang mga sabihin natin na may mga golden hands at talagang mga pinagkakatiwalaan ko na humawak dito sa sasakyan na to. At si Menard Casabal, si Kuya Menard dyan sa Batangas, yan, minsan na rin yung nakakahawak nito. At maraming salamat dahil kahit gabi, alam niyo naman kasi ako panggabi ako. At si Menard, talaga namang wala kaming pinag-uusapan yan. Pag alam kailangan ko kahit gabi, at kumbaga alive pa naman yung mga tao, pinagbibigyan ako. Kaya maraming salamat sa inyo, ha. At yun, maraming salamat po sa mga suporta sa amin, sa mga biyahe namin dito sa buong Pinas. At talagang gagawa pa rin po tayo kung kailan dyan. Nabilo-bilo lang po at medyo pagod pa po katawan namin. At sorry din po kung matagal kami mag-upload kasi yung editing ko po ay hindi po kasi ako kasing galing ng iba. At bukod sa sabihin natin na hindi ako magaling mag-edit, at yung mga editing ko po talaga medyo maselan ako tumingin, pinipilit ko pagandahin yung mga, syempre minsan nagmamadali, pangit yung shot, at pinipilit ko lang po talaga na mag-edit kahit hindi po talaga ako editor. Kaya pagpasensya nyo na po, ha kung masyado kami matagal mag-edit. Yun, ginagawa ko naman po yung best ko para i-upload agad, para makapanood po agad kayo. Yun po, maraming salamat. At yan lang naman po. Yan naman, simple lang naman yung mga ginawa namin dito. Kahit kayo, kayang-kaya nyo po yan. Thank you. Ako si Gio ng Archipelago Travel Goes. Kasama si Nikki, nasa likod ng camera. Maraming salamat po.